anak ni Jesus. San Andres Apostol, sa pangangalaga ni na Christian Obre or dahil sa kanilang kapusukan. Mapalad siyang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. At nakasama rin siya ng manalangin ang Panginoon sa halamanan. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Apostol, sa pangangalaga ng pamilya de Guzman at de la Cruz. Si San Felipe ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago naging apostol ni Jesus. Matalik silang magkaoy sukat na sa amin. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. At matalik na kaibigan ni San Felipe, nangaral siya sa dakong silanganan at di naglaoy namatay sa pamamagitan ng pag-aalala na naging alagad ni Jesus. Siya ang apostol na nag-alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nang makita niyang muli ngang nabuhay si Jesus, iniutos ng Panginoon na ipasok niya ang kanyang daliri sa mga kamay at paa ni Jesus. Agad siyang naniwala at namutawi sa kanyang bibig. Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Dahan-dahan may takbo. San Mateo Apostol, sa pangangalaga ni Hilaria Kalayag at pamilya. Isang publikano na nooy tinawag na Levi, si San Mateo ay tinawag ng Panginoon upang maging apostol. Si San Mateo ang sumulat ng unang ebanghelyo at pagpanao ng Espiritu Santo ay nangaral sa Ethiopia at Persia. San Mateo Apostol at Ebanghelista, ipanalangin mo kami. Santiago, anak ni Alfeo, sa pangangalaga ni Marvin Ralion Constantino at pamilya Garcia. Si Santiago ay kapatid ni San Judas Tadeo. Siya ay naging obispo ng Jerusalem. At dahil sa pangangaral niya tungkol kay Jesus, hinuli siya ng mga Hudyo at inihagis
Jesus, sinabi niya, "Tingnan, narito ang kordero ng Diyos." Nang matapos na binyagan ni Juan si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Jesucristong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus sa pangangalaga ni Brian Gonzales at pamilya. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Pagilid na lang natin. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo. Sa kabila ng makailang ulit na pagtukso sa kaniya, si Jesus ay hindi nagpakita ng kahinaan. Bagkus pinalayas niya ang Diablo at ipinakita niya na hindi dapat subutin ang Panginoong Diyos at tanging ang Diyos lamang ang dapat ang sambahin at paglingkuran ng lahat. Sa Kristong lakas naming mga nagsisikap at magpakabuti, maawa ka sa amin. ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana, sa pangangalaga ni Nani at Riano at pamilya. May kasalan sa Kana sa Galilea at naroon si Maria. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Naubos ang alak, kaya't sinabi ni Maria kay Jesus, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin." Ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ni Maria sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Pinaupo nga ni Jesus o pinapuno nga ni Jesus ng tubig ang 6 na banga na nakalaan para sa paghuhugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. At nang halos umapaw na ang mga ito, pinakuha niya sila at ipinatikim sa namamahala ng handaan. Dito ngay natikman na ang tubig ay naging alak. Jesucristong ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang unang himala. Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana, sa pangangalaga ni Marcelino at Melita Pondo at pamilya. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus sa loob ng balon ng Sikat, hindi pa niya lubusang nakilala kung sino ito. Ang kaniyang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang nakilala si Jesus. Sa simula, para sa kanya si Jesus ay isang Hudyo, pagkatapos ay propeta, at sa huli ay naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Jesucristong tubig ng buhay na walang hanggan, Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa bundok, alay sa alaala ni Francisca Sison, sa pangangalaga ni na Christopher Joe Sison, Remedios Enriquez at pamilya. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang mangaral sa kanila. Dito, ipinangaral ni Jesus ang mga mapapapalad na lubos na inululugdan ng Diyos. Jesucristo, gantimpala ng mga mapapapalad na kinalulugdan ng Diyos. maawa ka sa amin.
Pagpapatigil ni Jesus sa unos sa pangangalaga ng pamilya sa Maniego. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Natakot ang mga alagad kaya't ginising nila si Jesus. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang mga alon. Heso Kristong sandigan namin sa mga unos sa aming buhay, Maawa ka sa amin. Ang himala ni Jesus ng pagpaparami ng tinapay at isda sa pangangalaga ni Joseph Aldous Ronquillo at pamilya. Nang si Jesus ay tumawid sa ibayo ng lawa ng Galilea, siya ay sunundan ng napakaraming mga tao, humigit kumulang sa 5,000 ng mga lalaki. Dinala ng mga alagad ang isang bata roon na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos na magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda at ang lahat ng naroroon ay nakakain at nabusog. Yesu Kristong nagbibigay sa amin ng mga kakanin sa araw-araw. maawa ka sa amin. Ang paglakad ni Jesus sa tubig sa pangangalaga ni Eli at Lex Pacheco at pamilya. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinaunas sa kabilang ibayo. Nang madaling araw na, sumunod siya sa kanyang mga alagad at lumakad sa ibabaw ng tubig. Inakala ng mga alagad na siya ay multo, ngunit nagsalita si Jesus at sinabi, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Pinalapit siya ni Jesus at nagsimula ring lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang napansin niya ang malakas na hangin. Siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, "Panginoon, sagipin mo ako." Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabi, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Yesu Kristong gabay namin sa aming paglalayag sa buhay, Maawa ka sa amin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa pangangalaga ni Perfecto at Elsa Dayaw at sa pangangalaga ni Amel at Ana Tanghal. Umakyat si Jesus sa bundok ng Tabor upang manalangin kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Habang nananalangin si Jesus, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kasuotan niya'y nagniningning sa kaputian. At biglang lumitaw sa tabi niya sina Moises at Elias. Lubhang nagigla ang mga alagad na kasama niya. Nililiman sila ng nagliliwanag na ulap at mula rito'y isang tinig ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Yesu Kristong nagpapanibago sa aming pagkatao. maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus tungkol sa tore ng Siloe sa pangangalaga ni Patrick Aldrich Dayaw at pamilya. Dumating noon ang ilang tao at pinalita kay Jesus na ipapatay si Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinabi nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, malibang nagsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, ay akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem?
Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, malibang nagsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Jesucristo ang tumatawag sa atin na pagsisihan ng ating mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag sa pangangalaga ni na Francis Raven, Sulit at pamilya. Nang marinig ng bulag na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. Nang makalapit na siya, tinanong siya ni Jesus, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Sumagot ang bulag, Guro, nais ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Doon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Jesucristo mapagpagaling sa mga nananampalataya. Maawa ka sa amin. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro sa pangangalaga ni Elsie Lindayag at pamilya. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidig mo ako, at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot din tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, palagaling niyo siya at nang makalakad siya. Jesucristo ang muling pagkabuhay at ang binuhay. Maawa ka sa amin. Pinuhusan ng pabango si Jesus ni Santa Maria de Betania sa pangangalaga ni Harold Palugod at pamilya. 6 na araw bago ang Pasko, nang magpunta si Jesus sa Betania, pagdakay kubuha si Maria ng halos kalahating litro ng pabango na gawa sa purong nardo. Ibinuhos niya ito sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Nabagabag si Judas sa ginawang ito ni Maria, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na hayaan niya itong gawin sa kanya dahil paghahanda ito sa kanyang libing. Jesucristo ang huwaran namin sa paglilingkod sa aming kapwa. Maawa ka sa amin. Ikatlong bahagi, ang mahal na pasyon at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Nelly Bernadette Bernardo, pamilya Kalayag at Reverendo Padre R.J. Brio. Nang mabalitaan ng mga tao na si Jesus ay papunta sa Jerusalem, sila ay kumuha ng mga palaspas at oliba at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. Sila ay sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana. Jesucristo, Hari ng Sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Sa pangangalaga ni Cons Raymond Mercaida at pamilya. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang pinamisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano man ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na makakatagpo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin.
sa kabi-kabila, wawasakin kanila at ilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magpatong na bato, sapagkat hindi mo pinapansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Jesucristong tumatamis sa bawat naming pagkakasala. Maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Sa pangangalaga, pinaremedios magsakay at pamilya. Bagid ni Jesus na nalalapit na ang panahon upang tuparin niya ang kalooban ng kaniyang Ama. Nababatig din naman ni Maria ang bagay na ito. Kung kaya't malaking kalumbayan ang kanyang nadama nang mamaalam si Jesus sa kanya upang ihain ang sarili para sa katubusan ng sanlibutan. Jesucristong nagtungo sa amin na mahalin ng aming mga magulang. Maawa ka sa amin. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagad sa pangangalaga ng pamilya Ronquillo. Nang matapos ang hapunan, si Jesus ay nagalis ng balabal at nagtigis ng tuwalya sa kaniyang baywang. Pagkatapos ay naglagay ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng kaniyang mga alagad. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa kaniyang mga alagad na dapat nilang paglingkuran at mahalin ang bawat isa, tulad ng ginawa niyang pagmamahal sa kanila. Jesucristong na unang maglingkod at nagmahal sa amin. Maawa ka sa amin. Ang huling hapunan sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Nang malapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kaniyang mga apostol. Kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ito ang aking katawan." Hinawakan din niya ang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo." Jesucristong inihain ng sarili alang-alang sa amin. Maawa ka sa amin. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane sa pangangalaga ni Josefa Milagroso, Lindayag at pamilya. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo kasama sina Pedro, Juan at Santiago. Sinabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sa iyo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel at pinalakas ang kanyang loob. Dala ng matinding hinagpis, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na animoy mga patak ng dugo. Jesucristong naging masunurin sa kalooban ng Ama. Ang pagkakaluno ni Judas kay Jesus sa pangangalaga ng Sagwan Paumbong Incorporated. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, narito ang isang karamihan at siyang tinawag na Judas, na isa sa 12 ay nauuna sa kanila, at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y haknan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kaniya, "Judas, ang isang halingbaga ay pinagkalulo mo na ang anak ng tao." Jesucristong nahapis sa pagkakalulo ng isang kaibigan. Maawa ka sa atin. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Alam ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kanila, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila.
at sinabi niya, "Ako iyon." Muli niyang tinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Dinakip nga ni Jesus at iginapos na ang mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano. Jesucristong iginapos at inaring parang kriminal, maawa ka sa amin. Ang pagtatatuan ni San Pedro kay Jesus sa pangangalaga ni Rogelio Tanael. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang tao ito, ngunit kinailan iyon ni Pedro. "Babae, hindi ko siya kilala." Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya ay sinabihan, "Ikaw man ay kasamahan nila." Ngunit sumagot siya, "Ginoo, hindi nila ako kasama." Pagkalipas ng may isang oras, inigiit naman siya na naroon. Siguradong kasama ni Jesus ang tao ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro, at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Jesucristo ay tinatuwa at itinanggi ang kaniyang mga kaibigan. Maawa ka sa atin. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas sa pangangasiwa ni Ots Pahati at iginagalang Cristina Gonzalez. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa sinagoga at sa templo ng pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tunungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi ito ay sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. "Ganyan ba ang pagsagot ng pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Jesucristong nagtiis ng mga tampal at pag-alimura. Maawa ka sa amin. Ang paghampas kay Jesus sa nakagapos sa halinging bato sa pangangalaga ng pamilya Chopera at ni Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao, ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Kalipapos. Muling sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang siya ay ipapatay. Kung kaya pinahagupit na lamang niya ito upang maiksan ang galit ng taong bayan. Jesucristo natagtad ng sugat ang buong katawan. Maawa ka sa amin. El Señor Desmayado sa pangangalaga ni na Erlinda Pangan Kabasalan Pamilya. Sa walang lubay na paghagupit ng mga sundalo kay Jesus,
Siya ay nawalan ng malay tao. Si Jesucristong taltad ng sugat ang buong katawan ay patuloy pa rin inahagupit ng suplina na halos kanya nang ikamatay. Jesucristong nawalan ng malay tao, Maawa ka sa amin. Eche Homo, sa pangangalaga na namayapang kapatid Perla Lindayag at sa pangangalaga ng pamilya. Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tagpo at ito'y hinampas sa kaniyang ulo. Matapos kutyain, hinubat nila ang palapal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas niya upang ipako sa puno. Jesucristo, dilibak at niluhuran ng mga sundalo. maawa ka sa amin. Ang pagpapatanaw kay Jesus sa pangangalaga ni na Eden Sarmiento Jr. at Juan Miguel Capili at pamilya. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Jesucristo ang nagtiis ng panlilibak mula sa taong bayan. Maawa ka sa amin. Ang paghihinaw ng kamay ni Pilato sa pangangalaga ni Divina Morlogan Lugo at pamilya. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsisimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Sinabi niya, wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito. Jesucristo ang ibinigay sa taong bayan upang ipako sa krus. Maawa ka sa amin. Ang pagtanggap ni Jesus sa kaniyang krus sa pangangalaga ni Glenn Radito Somera. Matapos ang pagkahugupit kay Jesus, patuloy pa rin ang sigaw ng taong bayan na ipako siya sa krus. Walang nagawa si Pilato kundi ibigay si Jesus sa kanila upang patayin. Kinuha nga nila si Jesus at inilabas pasan ang kaniyang krus. Jesucristo ang buong pusong tinanggap ang parusang laan sa amin. Maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mula sa alaala ni Josefa Milagroso Lindayag at sa pangangalaga ng pamilya. Si Jesus ay dinala ng taong bayan sa Golgota upang ipako sa krus. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat upang iligay sa ulanan ng krus. At ang nasusulat ay, Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ito'y hindi kataganang papuri at paggalang, kundi ng panlalaki at pagtatuwa sa kaniyang naging kapalaran. Jesucristong binata ang bigat ng aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Virgen de la Amargura, sa pangangalaga ni John Eric de Leon at pamilya. Hindi maliring ang kapaitang naramdaman ng mahal na Birhen sa pagkakakita niya sa pagpapahirap ng kanyang minamahal na anak. Sa bawat pag-alimura at pagmamalupit sa kanyang anak ay parang unti-unti na rin siyang pinapatay. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng mapait na pagtamis ng mahal na Birhen. Mahal na Birhen ng kapaitan, Ipanalangin mo kami.
ni Jesus sa pangangalaga ni Narciso Pasco at pamilya. Napasubasok si Jesus sa unang pagkakataon. Hindi na nakayanan ng kanyang hapong katawan ang kabigatan ng krus. Subukan man niyang tumindig ay hindi na niya lubos na makayanang buhatin pa ang krus na iniatang sa kaniya. Nakadagdag pa sa kaniyang paghihirap ang patuloy na panlilibak sa kaniya ng taong bayan. Jesucristong nagtiis ng hirap alang-alang sa amin, maawa ka sa amin. Ang pagpapahid ni Veronica sa mukha ni Jesus sa pangalaga ni Frank Joseph Tanghal Dayaw at pamilya. Sa daan patungong Kalbaryo, sinusundan si Jesus sa mga kababaihang tumatangis dahil sa kaniya. At isa rito ay si Veronica. Dala ang malaking hapag at pagpapahalaga sa dugo ni Jesus. Pinahira niya ng kanyang birang na ang mukha ni Jesus. Dugo ni Kristo, hugasan mo ang aming kasalanan. Santa Veronica sa pangangalaga ng pamilya Valerian. Kilala rin bilang Serafia. Isa siya sa mga kababaihang sumunod kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Dala ng matinding habag, ipinahid niya ang kanyang birang sa mukha ni Jesus. At dito'y naiwang nakalimbag ang banal na mukha ng Panginoon. Santa Veronica, ipanalangin kami. Tercera Kaida sa pangangalaga ng pamilya Dayaw. Hindi mabilang kung ilang beses nga bang nadapa si Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Sa bawat pagkasugsog niya, ang kabigatan ng krus ang nagtutulak sa kaniyang mukha upang mapahalik sa lupa. Ito'y naglalarawan ng kabigatan ng ating mga kasalanan at pinili niyang batahin alang-alang sa ating kaligtasan. Jesucristo nasusob sa kata ng ating kaniyang krus, maawa ka sa amin. Ang pagtulong ni Simon Sereneo kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Cabigao at Montemayor. Sa ilang ulit na pagkadapa ni Jesus habang pasa ng kaniyang krus, napag-isipan na makakawal na humanap ng tutulong sa kanya. Habang nasa daan, nasa lubong nila si Simon na taga Serene. Pinatigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Jesucristo, karamay namin sa aming mga paghihirap. Maawa ka sa amin. Nuestra Señora de las Penas sa pangangalaga ng pamilya Cortez de la Cruz.
Sa patuloy na paghihirap sa ating Panginoon, hindi rin malilip ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Sa bawat pagpapahirap na tinanggap ni Jesus, sa bawat pag-aalimura at pagmumura sa kaniya, si Maria ay nakibahagi sa lahat ng ito. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng ito at pinagbulay-bulay sa kaniyang puso. Mahal na Birheng Tigib ng kasakitan, ipanalangin mo kami. Senyor de las Penas, sa pangalaga ni Rodel Navarias at pamilya. Matapos ang mahabang oras ng paglalakad tungong Kalbaryo, si Jesus ay hinahanda na upang ipako sa krus. Ang parusang kaniyang tiniis ay parusang dapat ay para sa atin. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, buong kapakupagbaang inako ang kaniyang bugtong na anak ang lahat ng ating mga kasalanan, at siya ang naging hain upang ating makamtan ang kaligtasan. Jesucristo ang mababang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos, maawa ka sa amin. Inihabilin ni Jesus si Maria kay Juan sa pangangalaga ni na Teresita Pasco Aguilar at pamilya. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Jesus na aming kapatid, maawa ka sa amin. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya Ebaldo, nang magtatanghali tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain, na wala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, tinatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Jesucristong inihain ang sariling buhay alang-alang sa amin, maawa ka sa amin. San Longinos, sa pangangalaga ni Ismael Aski Garcia at pamilya. Si San Longinos ay ang kawal na sumaksak sa tagiliran ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Si San Longinos na noon ay halos bulag na, ay gumaling ng mapatakan ng dugo at tubig na mula sa tagiliran ni Jesus ang kanyang mga mata. Dahil sa lahat ng nakita niyang naganap noong araw na iyon, napabulala siya. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. San Longinos, ipanalangin mo kami. La Pieta, sa pangalaga ni Isaka at Cristina Valencia at pamilya. Nang maibaba ng si Jesus mula sa krus, kaagad siyang binala sa kantungan ng kaniyang inang si Maria. Ang buhay ay iniluwal ng isang ina, gayon na isa ng malamig na bangkay. Walang magawa si Maria kundi tumangis at yakapin sa huling pagkakataon ang kaniyang anak. Mahal na Birheng, tangan-tangan ang bangkay ng anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami. Ang ika-apat na bahagi, ang paglilibing sa ating Panginoong Jesucristo. Ang paghahanda sa libing sa pangangalaga ni Lito at Edna Hilario.
Si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato. Kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na may dalang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay pisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Kamahal-mahalang katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. Santo Entierro sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Ang bangkay ni Jesus ang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang tayo tubusin mula sa kasalanan. Siya ay walang kasalanan, ang nagtiis ng hirap, mga pag-alimura at pagmumura, ng bumbong at mga halubin, ng mga suntok at mga tampal, at sa huli, ng pagpako sa krus at kamatayan. Ang Santo Entierro ay nagpapaalala rin sa atin na si Jesus ay nanaog sa daigdig ng mga patay upang ihatid ang dalaniyang kaligtasan. Panginoon, maawa ka sa amin. Habang tumaraan sa atin ang Santo Entierro, tayo ay sabay-sabay na magnilay at mag-alay ng panalangin. De la Passion sa pangangalaga ni Cora Pahati. Ang banal na krus sa pangangalaga ni Cora Villanueva Pahati at pamilya. Ang krus na nooy sa gisag ng pagiging isang makasalanan, ngayon nagsilbing sa gisag ng kaligtasan. Ang krus na dati sa gisag ng kamatayan, ngayon nagsilbing tulay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang krus na ito ng ating kaligtasan ay siya ring sa gisag ng ating pananampalataya at lubos na kinatatakutan ng mga kampo ng kaliliman. Ating ipagdangal ang krus na banal. Kayo na lang po magsilapit sa akin.
sa pangangalaga ng pamilya Milanes. Si San Jose ng Arimatea ay isang mabuti at matuwid na tao na naghihintay din sa kaharian ng Diyos. Bagamat siya ay kagawa ng Sanhedrin, siya ay isang lihim na disipulo ni Jesus at hindi siya sang-ayon sa ginawa sa kanyang mga kasama kay Jesus. Siya rin ang nagpunta kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus at maihanda ito upang ilibing. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, sa pangangalaga ni Ricky Clemente at pamilya. Si San Nicodemo ay isang Pariseo na sumunod kay Jesus. Noong si Jesus ay ililibing na, nagdala siya ng pabango upang ipahid sa katawan ni Jesus bago ito ilibing, sang-ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad, sa pangangalaga ni Nelly at Bernadette Bernardo at pamilya Kalaya at Reverend Father R.J. Grion. Matapos inibig si Jesus, lubos ang pangungulila ang nararamdaman ng kanyang ina. Hindi maialis sa alaala ni Maria ang mga naganap noong araw ng Biyernes. Sa kabila nito, si Maria ay nananatili, umaasa at katuparan sa pangako ng kanyang anak. Mahal na Birheng nangungulila, Ipanalangin mo kami. Santa Susana, sa pangangalaga ina Benedicta Kalayang Tulaog at pamilya. Si Santa Susana ay nakasama ng mga kababaihang naglingkod at nanatili sa tabi ni Jesus. Bagamat hindi madalas na mabanggit ang kanyang pangalan sa kasulatan, ay lubhang mahalaga ang kanyang gampanin at ambag sa ministeryo ni Jesus. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa, sa pangangalaga ng pamilya Umali at Galaya. Si Juana ay asawa ni Cusa, ay isa sa mga kababaihan na naglilingkod kay Jesus. Bagamat ang kaniyang asawa ay may mataas na katungkulan sa sampayanan ni Herodes, hindi siya nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ng pamilya Isanan. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay ang may-ari at may tangan ng susi ng senakulo na pinagdadausan ng huling hapunan ng Panginoon. Isa rin siya sa mga kababaigang tumangis dahil kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, sa pangangalaga ni Margina at Carlito Galman. Si San Lazaro ay kapatid ni Santa Maria at Santa Marta ng Betania at kilalang mga kaibigan ni Jesus. Siya ay namatay at 4 na araw nang nakalibing. Nang muli siyang buhayin ni Jesus. Ang himalang ito, ni Jesus ay tumawag sa pansin ng maraming Hudyo at naging dahilan upang siya ay sumampalataya sa kanya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Si Santa Marta ay nakilala sa kanyang pagkaligalig sa mga gawain ng dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan. Bagamat nakikumpara siya sa kanyang kapatid na si Maria,
Ang ibig ipahiwatig ng Panginoon sa kanyang sinabi ay ang pantay na pagpapahalaga sa pananalangin at paggawa. Isa rin siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania, handog sa ninunong Pastor Dayausinyo at ang kapatid natin na mayapang Leticia Bahati Dayaw. Si Maria ng Betania ay nagpamalas sa pambihilang pagmamahal kay Jesus. Bunga ng pagmamahal na ito, siya ay laging handang makinig at tumalima sa aral ng Panginoon. Siya rin ay nagbuhos ng mabango sa paanan ni Jesus at pinamunuan ng kanyang dugo. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ng pamilya Bernardo at de la Cruz. Siya ay asawa ni Cleopas na disipulo ng Panginoon. Isa siya sa mga nagkasama ni Maria at Juan na nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang nalagutan ng hininga si Jesus. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, sa alaala ni Arturo de la Cruz, sa pangangalaga ni Jason de la Cruz. Siya ang ina ni Santiagong Bata at Judas Tadeo at ipinapalagay na pinsan ng mahal na Birhen. Isa siya sa mga kababaihang naglingkod kay Jesus at saksi ng ito'y ipako at mamatay sa krus. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya Sera Jose. Siya ang ina ni Santiagong Matanda at San Juan Evangelista. Isa siya sa tatlong Maria, kasama ni Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nasaksihan din niya ang kamatayan ni Jesus sa krus at isa siya sa mga unang naparoon sa libingan nang muling mabuhay ang Panginoon. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ni Noel Flores at pamilya. Tinaguri ang apostol ng mga apostoles. Siya ang babaeng pinagpalayan ni Jesus ng 7 demonyo. Taliwas sa paniniwala ng karamihan, hindi siya ang babaeng nahuling nakikiapi. Isa siya sa mga nananatili sa paanan ng krus at isa rin siya sa mga unang pinagpakitaan ni Jesus nang muli itong mabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, sa pangangalaga ni Sita Bahati at pamilya. Nang si Jesus ay dakpin, pahirapan at ipako sa krus, tanging siya ang apostol na nanatiling sumunod kay Jesus. Nang muling mabuhay ang Panginoon, isa siya sa mga unang naging saksi nito. Siya rin ang nag-aruga sa mahal na Birhen bilang pagtupad sa habilin ni Jesus bago ito namatay sa krus. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami.
Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng pamilya Serauset, sa pangangalaga ni Arlene Artuero. Ang pagkakasala ng sangkatauhan ay nagdulot ng matinding dalamhati sa mahal na Birhen. Ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay ating nakamtan dahil sa tiniis ang paghihirap at kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Sa pagdadalamhati ni Maria, siya ay nakibahagi sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Mahal na Birhen nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami.